Narinig ko na may bagong produkto ang SJB. Malaking account ito. And I need you both to meet Mr. San Gabriel and find out if we can represent the new product. Bella, James, kaharap ng dalawa si Tita Carmela ng araw na iyon. Exactly 2 weeks simula ng unang araw ng dalaga sa opisina. After the kissing incident, ay halatang iniiwasan siya ng binata. Ngayon, ay nakatayo ito sa kabilang dulo ng opisina malayo sa kanya na para bang mayroon siyang sakit na nakakahawa. Buwisit na lalaki. At kung iisipin pa, sa 2 linggo rin na iyon ay wala malang itong naipapasok na account sa opisina nila. Kung hindi dahil sa suporta ng mother company nila, matagal ng bankrupt ang Undercom. Pero hindi naman maaaring lagi na lang silang umaasa sa ganun tulong. Tita Monique gave them 6 months to improve the financial standing of Undercom. Kung hindi, ay ipapasara ng tuluyan ang kumpanya. All of those things didn't matter to him. Parang wala na nga yata itong pag-asa pa magbago. Palihim niya itong tinignan at nakita niyang hindi man lang ito nakikinig kay Tita Carmela. Lalong kumulo ang dugo niya sa binata. Dapat wala ka dito eh. Hindi na niya napigilan ang sariling bigla na lang siya nagsalita. Diretso siya nakatingin kay James. Ano iyon, Bella? Si Tita Carmela ang sumagot. Dapat wala dito si James. Bakit hindi na lang tayo maghanap na ibang marketing officer, tita? Wala rin naman na itutulong ang lalaking sa kumpanya eh. Nagsasalita kayo sa harap namin, pero hindi man lang siya nakikinig. Tuloy-tuloy na sabi niya. Tumingin sa kanya ang lalaki. Maniwala ka sa akin, Bella. Nagmakaawa na ako tungkol diyan. Pero hindi nakinig sa akin si Mama. Yeah, so you're going to waste your time pretending that you're going to do the office? Pero maaga ring aalis na go-partying. Wala naman sa'yo kung anong kalalagyan ng undercom ngayon eh. Kasi unlike the other employees ng kumpanyang ito, sasahod ka kahit wala kang ginagawa. Tell me, Mr. Legaspi, may nagawa ka na ba sa buhay mo na kapaki-pakinabang at nagbe-benefits ang iba? Yung hindi sarili mo lang iniisip mo, ha? Gumisi lang ito sa kanya bago siya tinalikuran niya. It was his indirect way of saying, wala akong pakialam. Iiwas na lang ako sa gulo, Tita Carmela. Warpreak ang creative director niyo eh. Sabi nito sa matanda na para bang wala siyang binitawang mabibigat na salita tungkol sa pagkatao nito. Wala ba talaga itong pakialam? Tumayo siya at sinimulang sundan ito. Bella, tawag sa kanya ni Tita Carmela. Pipigilan sana siya, pero hindi siya magpapapigil. Dugo at pawis sa binuhos ni Mama sa kumpanyang ito, tita. At ayoko na mawawala lamang ito. Hindi pwedeng hindi ako magsalita. I'm sorry, tita. He had gone too far with this easy way. Iyon lang. At lumabas sa siya ng opisina nito para sugurin ang lalaki sa silid nito. James' point of view. I still stand by my claim na ikaw magiging dahilan para bumagsak pang lalo ang undercom, James. Matigas na sabi ni Bella sa likuran niya. Gulat na nilingon niya ang babae. Sinabi ko bang pumasok ka? Napatutok ang paningin niya sa tsokolate nitong mga mata. Simula nang ma-realize niya ang totoong mukha nito behind the black makeup. Hindi na niya napigilang pagnasaan ito. Kung alam lang ni Bella kung hanggang saan ang ginagawa niya para lang maiwasan ito. Pero napakadali lamang para rito ang ganong proximity sa pagitan nila. At hindi ba nito alam na sila lamang dalawa sa loob ng opisina niya? Kung wala kang pakialam sa mga nangyayari sa kumpanyang ito,
Mag-resign ka. Ang katulad mo ay dapat wala dito. At bakit ko naman gagawin yun? Tanong niya. Nagsisimula ng makanti ni Bella ang pride niya. Irritation was starting to build inside him. Anong gusto mong sabihin ko? Sabi nito. Wala ka naman pakialam kung ano man mangyari dito, di ba? Hindi ka apektado kung after 6 months, mawawalan trabaho ang mga tao rito. At isipin nila kung saan sila pupunta when most of them have worked with Undercom their whole lives. James, you live a charmed life. Kahit hindi ka magtrabaho, sasahod ka pa rin. Kung magsara ang Undercom, sigurado akong hindi ka pa rin matitiis sa Tita Monica. At hindi ka nihahayaan na maging palaboy ka lang. At lalong hindi nila hahayaan na masira ang pangalang Legaspi dahil sa kakahiyan. Sabihin mo nga sa akin, James, wala ka na ba talagang maiharap sa amin aside from the name you're carrying, ha? Tinatawag mo akong babaeng multo at sadako. Pero alam ko kung sino ako. Ikaw, kilala mo ba kung sino ka? Ni hindi mo nga kaya pangatawanan ang isang simpleng pangako. Ang humawak pa kaya ng malaking kumpanya? Linta niya ng dalaga. Tama na, Isabella. Hindi ko kailangang paliwanag sa'yo kung bakit yung ginagawa mo ginagawa ko. You're going below the belt. Madiin ang bawat salitang sabi niya. Ganun na lang ang pagpipigil niya na huwag patulan ng babae. Pinatotoo ng mga sinabi nito ang matagalan niyang hinala na iniisip nito sa kanya. Mababa nga siya sa mga mata nito. Pero tama si Bella. He was just Legaspi. Pero sino nga ba siya sa likod ng pangalang iyon? Gusto ko mag-sorry, pero hindi ko gagawin. Anito. Bakit hindi? Wala ka bang pakialam sa akin? Galit na sagot niya. Tsaka Bella, stop this. Alam naman nating pareho na ayokong higitan kung anumang meron ka ngayon. Then prove yourself. Prove to us that there's more behind what other people see in you. Hamon nito. Mahalaga sa aking kumpanyang ito, James. Anong mahalaga sa iyo, ha? Natahimik siya. Ano nga ba ang mahalaga sa kanya? Bakit ba ang drama mo, ha, Bella? Nakangising saad niya. He reverted to the arrogant mode again. He needed that for himself para protektahan ang sarili niya. Kunot noon na tiningnan siya ni Bella sa mga mata. Behind those expressive eyes of hers, he saw himself, an empty shell. Muli, nakadisappoint siya ng isang tao. Dati ay wala siyang pakialam. Pero bakit ngayon nakita niya sa mga mata ng kababata ang disappointment na iyon? Parang hindi yata siya mapakali. Like he had to prove himself to her somehow. Umiling-iling ito sa kanya at saka siya iniwan. Tinitigan niya ang pintong pabalabag na isinara nito. Meet up with Lucas San Gabriel. Kailangan lang niyang tawagan ang kabarkada niyang pinsan nito. Alam niyang makukuha na siya kaagad ng appointment. May utang na loob ang mga ito sa kanya dahil siya ang nagsalba sa pinsan nito nang mapaengkwentro ito noong nasa Amerika at teenager pa lang sila. Pero hindi kagad niya sinabi sa mga ito na kilala niya ang mga San Gabriel sa hindi niya malaman dahilan. Siguro dahil sa gusto muna niyang masiguro na sa kanya na account bago pa man ibigay sa mga ito ang balitang iyon. Dahil kung tutuusin, it was soon for him to tell them that they could bag the account. He was just sure that for the percentage probability, Undercom got the upper hand. Napabuntong hiningang tinignan niya ang numero ng kabarkadang si Andy San Gabriel sa cellphone niya. Kailangan niyang tawagan ito agad-agad. Bella point of view.
Hindi ko na siya maintindihan, Carla. Sumbong ni Bella sa pinsena. Kaagad niya itong tinawagan pagbalik sa opisina niya para ikwento ang mga nangyari. Hindi niya mapigilan ang sarili, but there was a nagging feeling inside her. Something was not right with what happened. And for the first time, nagigil siya sa pang-iinsulto kay James. No matter how justified she felt about it. Ilang beses ko na siya ininsulto, pero tinanggap lang niya iyon. And when I asked him kung anong mahalaga sa kanya, bumalik na naman siya sa pagiging arrogante niya. But he never answered the question. May problema ba ang best friend mo? Patuloy niya. Oy, pinsan, iba na yata yan ah. Concern ka na sa kanya. Tumigil ka nga. Bakit ba? Sa tingin mo pareho kayo, mga artista? Natatawang sabi nito. Mga artista? Ulit niya. Oh, ito namang pinsan kong ito oh. Sabay na tayong lumaki. Akala mo ba na hindi ko alam yung gothic style mo was just a farce? Na hindi iyan totoong Isabella Valencia? Na ang totoo, mahilig ka sa purple at lively blue instead of black. At nagre-rebelde ka lang kaya ganyan ang style mo. Ha? Ano ba sinasabi mo? Paano ito nalaman ang tungkol sa purple bilang paboritong kulay niya? Hay pinsan, ganito na lang. Isipin mong hindi lang ikaw may hanghap sa buhay. Yung si James, marami din niyang kadramahan. Siyempre, tao din naman siya eh. Akala mo ba, kontento na lang talaga ang kaibigan kong yan na ganyan ang buhay niya. Achiever siya noong elementary pa lang tayo at bago pa siya nagpunta ng Amerika. Tanda mo? Mayabang lang si James kaya ayaw aminin. Natural lang yun. Lalaki kami. Aamin ba kami halimbawa na naliligaw na kami sa daan? Kaya ikaw, maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo. Abay below the belt talaga ang sinasabi mo eh. Nakuha pa nitong pangaralan siya. Nakakainis ka, sabi niya. Nag-unload na nga yung tao eh. Tapos ganyan pang sinasabi mo. Pinapagilty mo tuloy ako. Tsaka, paano mo nalaman yung tungkol sa purple? Tumawa ito sa kabilang linya. Bakit hindi mo nalang tulungan si James? Sa halip na lagi mo nalang siyempre nagsasabihan. Bakit ko naman gagawin yun? Nabibiglang sagot niya. Hindi kami magkaibigan nun, no? Oh, talaga ba? Noong mga bata pa tayo, hindi ba tayo magkakasama noon? Correction. Magkakalaro tayo noon. Magkaiba yung magkakalaro sa magkakaibigan. Lumabi pa ito, maski hindi niya nakikita. Sus, crush na crush mo nga siya nun eh. Bukang bibig mo si best friend, no? Pambubuking nito. Aba, halos mabingi ako kapag lagi mo siya kinikwento sa akin. Na para bang hindi ko na alam. Samantalang tayo nga magkakalaro noon. Ewan ko. Ba't mo ka pinaalala pa? Naksimangot na tura niya. Kaya nga ako nagtataka eh. Kung bakit ganyan nilang trato mo sa kanya. Hindi ba't lumawit pa nga siya sa'yo noong bagong dating yung galing Amerika? Pero tinignan mo lang siya ng masama. Tapos iniwan na. Kaya nainis sa'yo si James eh. Talagang pinangatawanan mo na maging konsensya ko ha? Asik niya. Kasi ikaw prejudice ka na talaga dun sa tao. Hindi naman lahat ng lalaki, katulad ni Tito Robert. Sumimangot siya. Parang na-underestimate ni Yang Pinsena. Ang dami nitong alam na hindi niya sinasabi. Pero wala namang bago roon. Observant talaga ang lalaki. Masyadong perceptive. There were times that she just had to go to him with no explanation. Just few words
at alam na nito kaagad ang istorya. Madugo rin ito nabigay ng komento dahil kadalasan na sinasabi nito totoo. That was the serious side of him. Si James, ano ang seryosong side nito? Uy, Isabelita, andito pa ako sa kabilang linya. Pukaw nito sa kanya. Nahulaan yata nitong lumilipad ang diwa niya. Sorry, Aniya. Seryoso ako sa sinabi ko ha. Mag-sorry ka kay James. Kahit naman saan ang gulong tingnan, wala ka pa rin karapatang sabihin ng mga sinabi mo. Tsaka tinatanong mo ako tungkol sa kulay na gusto mo. Na para namang hindi mo alam na ako lang ang mahilig pumasok sa iyong workroom na walang paalam, di ba? Yung Marian series na painting mo, hindi mo awalan ng kulay purple na palda. Kaya alam na alam ko na purple ang gusto mo. Muli siyang napasimangot. Paano kung ayaw ko? Tanong niya. Ang tinutukoy niya ay ang pagsasorry kay James. Di habang buhay ka magigilty. Walang gatol na sagot nito. Nakakainis ka naman eh. Ako pa raw. Ikaw kaya nakakainis. O siya, ibaba mo na ang puna at hindi ako mapag-concentrate sa editorial ko. Mag-sorry ka babae ha. Alam mong mali ka. Sige na, bye. Napabuntong hiningang ibiniba na rin ni Bella ang puna. Hindi nakatulong na tinawagan niya ang pinsana. Lalong lumalim ang guilt niya dahil sa tawag na iyon. Nawala ang atensyon niya sa iniisip nang may kumutok sa pinto ng kanyang opisina. Nang binigyang permiso niya ang taong iyon na maaring tumuloy, nabigla siya nang si James ang pumasok sa loob. Tahimik na pinagmasdan niya ito habang iniikot nito ang paningin sa buong paligid. Bago na ang style ng kwarto niya, na ayon na sa gusto niya ang dekorasyon. Black pa rin, anito. Napasimangot siya. Paano kaya siya matutuwa rito? Gayong sa mga simpleng bagay na sinasabi nito ay laging pinupuna ang itim na kulay sa buhay niya. Anong ginagawa mo rito? Nakasimangot pa rin sabi niya. Ngumisi ang lalaki. I was able to pull some strings. Ayusin mo sarili mo. We're going to meet with Lucas and Gabriel sa sunod na araw. Ano? Nabigla siya. Bakit kasama ba ako? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Tita Carmela? Tayo ang bahala sa account na ito. Bakit? Naduduwag ka ba? Tiningnan niya ito ng masama. Saan ang paduduwag ha, Aber? Dahil imimit natin si Lucas ng Gabriel. Balita ko number 1 ang lalaking yun sa bachelor list ngayong taon. Kasama ka ba sa mga babaeng nagpapantasya sa kanya? Ibig sabihin, sa kabila ng gothic style mo, babae ka pa rin. At nahumaling sa mga katulad ni San Gabriel. Lalo na yung sinamungutan nito. Ewan ko sa'yo. Paano kaya kita maiharap sa kanya? Mga sexy at sopistikadang babae lang hinaharap ng lalaking yun. Baka mahirapan tayo makuha ang account Paano naman naging basa ng itsura ko para sa isang effective na proposal ha, Amira? Hamon niya. Kilala ko siya, Bella. He is a certified womanizer. Nakatulad mo. Balik niya. Napangisi uli ito. Nagselos ka naman, sweetheart. Wow! Mangarap ka! Tumawa ang lalaki at tumingin sa kanya. Ihanda mo sarili mo. We will meet him the next day after lunch at the Manila Polo Club. Iyon lang at umalis na si James. Matagal na nakasara ang pinto nang ma-realize ni Bella na Lucas Sam Gabriel III was a very busy man. Hindi gaano kadaling kumuha ng appointment para makausap ito. Pero kaagad na makakausap ito in matter of days.
dahil ginawa lang iyong possible ni James. Lalo siya nakaramdam ng guilt dahil sa mga sabi niya sa lalaki. Walang pagdududa, alam niyang kaya rin nito maging successful kung itutuon lang ng binata ang atensyon kaysa ang mapagsosyalan sa isang mundong hindi nito alam kung alin totoo at hindi. He was always first honor in his class when they were kids, up until the time he went to the States. Proud na proud siya sa lalaki noon kapag umakit ito ng stage at sasabitan ng mama nito ng medala. Lagi siyang sumasama sa recognition ceremonies nito noon. He had the makings of leader back then. Then he had a fallout. He became a gigolo, an aimless wanderer. Totoo ang sinabi ni Carl. In some ways, magkapareho sila ni James. She, too, had a fallout. She also changed. She wore black instead of purple. Napaungol ang dalaga. She had really gone too far. At naiinis siya kasi alam niyang kailangan niya mag-sorry sa binatang Legaspi. Makalipas ang 2 araw, nakita agad ni Bella ang unang ekspresyon ni Lucas and Gabriela nang makita sila nito ni James kasama si Andy, ang pinsan nito na siyang direct ng kaibigan ng binata. Napangiwi ito at hindi na niya kailangang itanong kung bakit. Nakuha nila ang appointment dahil sa babaeng ito. But the man was trained diplomat like his grandfather. Agad siyang sinalubong nito habang nakalahad ang mga kamay para i-shake ang kanyang mga kamay. All out ang ngiti at talaga namang gwapo. The San Gabriel were of Castilian-Austrian descent, kung kaya parang foreigner ang lalaki. Pero matatas naman ito magtagalog. Kapangalan mo yung sikat na painter. Komento nito sa kanya nang ipakilala siya rito ni James. Hindi pa man sila nagtatagal na magkakilala, ay inis na kagad siya kay Lucas na ito. He had the very same expression na katulad ng kay James nang muli sila nagkita ng kababata. Kailangan pa niya ipaalala sa sarili na may kailangan sila rito kung kaya nagtitimpi pa rin siya. Ngayon lang niya napagtanto. Looks matter in a transaction. Naalala niya isang show na tungkol sa passion at style na pinag-uusapan. No matter how brilliant she could be or kung may pangalan siya, still, people will judge her, firstly, based on her looks. She was representing Undercom, and Undercom was supposed to be stylish and artsy, not a complete black. Ako nga siya, amin niya, kahit na hindi siya ngumingiti. I'm sorry? Inunahan siya ni James sa pagsagot. She is the painter you're talking about, Lucas. Siya rin ang creative director na Undercom ngayon. Anito. Oh, really? That's interesting. Sagot nito. Kumislap ang mga mata. Sentimental sa kanya Undercom, kaya tinanggap niya ang posisyon. Dagdag pa nito. Oh, so you were with Undercom, both of you. Tumango ang lalaki. I would like to talk to you about your new product. Walang preamble na sabi nito, pagkatapos ay nagtuloy-tuloy ito sa pagsalita. He already laid out his proposal to Lucas at nabigla ang dalaga dahil maganda iyon. Hindi niya alam na nasa isip na pala iyon in just matter of hours. Again, James proved himself to her. He was a natural leader with a brilliant mind. Ngayon, habang kausap nito si Lucas, na alam ng marami na very much accomplished man, ay hindi malang ito nangingimi. He could hold his own, and he was confident of himself. Right, Bella? Baling nito sa kanya. Napamalikmata siya habang diretsyong napatingin sa nakangiting mga mata ni James.
Saka palang pumasok sa isip niya na ang huli palang sinabi nito ay magbibigay sila ng idea presentation after a week. Sina Lucas at James kasi ang halos nag-uusap. Tahimik lang sila nakikinig ni Andy. Oh, right, yeah, I will. Aniya, nagtawanan ang mga lalaki. Nabibigla ka ba kay James, Bella? Tanong ni Andy na tumatayo palang VP for marketing ng SGB. Ganyan talaga ang lalaking yan. Mabilis gumana ang isip. Actually, matagal na namin siyang kinukuha para magtrabaho sa SGB. Pero nasa undercom na pala siya. Eventually, ang Legaspi Group naman ang hahawakan mo. Anito kay James. Gumiti si James. She noted that uneasiness in his smile. Kung kaya nakumpirma niya na tama ang sinasabi ni Carla. Maaaring may dinadala nga ito na pilit lang nitong itinatago behind that false bravado. Maaaring iyon din ba ang dahilan why he never keep his promise to her before he left. Gumiti rin siya sa mga ito. Yeah, nagugulat nga ako eh. But I can give you the draft proposal in a week. Don't worry about that. Masyado mabilis ang panahong inuukol ni James sa team niya. Pero kailangan nila ang account. At kahit pa paano, ay nakapag-conceptualize na rin naman sila ng nakaraang araw bago pa dumating ang meeting na ito. Yep, the proposal in a week. Segunda ni James. Thank you guys for your time. I really appreciate it. Alam mo naman James, na hindi ka magdadalawang salita sa amin. Sagot ni Andy. Nga pala, mayroong cocktail party mamayang gabi ang kumpanya namin. Sort of product launch, pero hindi pa yun so official. Sorry for the short notice, Bella, but we would appreciate if you could come. We already sent James an invitation. Right. I almost forgot about that. Sagot naman ni James. I know you already said regret to the secretariat, but reconsider James and bring Bella along, will you? Tumawa ang lalaki habang tumatayo na. Inilalayan din siya nito sa pagtayo. Maraming salamat pala guys, at hindi na namin uubusin yung oras ninyo. Aalis na kami. Iniabot ng dalaga ang kamay para muli mapagkamay sa mga ito. Salamat. Nice meeting you. Aniya sa mga ito. Nice meeting you too, Miss Valencia. Ani ni Andy. Sana masundan mo kami ng invitation sa susunod mo exhibit ha. Oo naman. Just call me Bella na lang. I'm planning to have one soon. At magsasadala ako ng invitation sa office ninyo kapag ready na ang lahat. Salamat Mr. San Gabriel. Baling niya kay Lucas. Hinawakan nito na magkabilang kamay ang kanyang kanang kamay at ngumiti na pagkatamis-tamis sa kanya. Salamat din at gusto ko itong makilala pa in person. Anito. For some reason, all out ang charm na pinapakawalan nito ngayon. At ibang-iba ang tingin nito sa kanya. Katulad din ng pagkakatingin sa kanya ni James bago siya nito hinalikan. Bumalik ang uneasiness niya dahil doon. Sige guys, aalis na kami. Salamat ulit. Sapat ni James na nakapagkamay sa magpinsan. Pagkatapos niyon ay hinila sa nito palayo sa lugar na iyon. James' point of view. Nakita ni Lucas kung ano nakita niya kay Bella behind that black and white mask. Sigurado si James doon dahil sa naging ekspresyon nito nang matitigan ng matagal si Bella. At hindi siya mapakali dahil doon. Iyon ang iniisip niya habang drive pabalik sa opisina nang marinig niya ang salita ang dalaga. I'm sorry. Anito. Napalingon siya rito. Ang likod ng ulo nito ang nakita niya dahil nakaharap ito sa bintana ng sasakyan. Anong sabi mo? Tanong niya.
Narinig ba niya na nagsalita ito ng sorry? Gusto kong mag-apologize sa'yo for being too emotional. Hindi ko nakokontrol ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. I'm sorry. Nabigla siya. Ang kakaibang side ni Bella na yun, ang tila nagpatahimik sa kanya. Nagsosorry ito sa kanya. Naalala niya ang unang pagtatagpo nila ni Bella nang kakababalik pa lang niya sa States. They were both in a party hosted by her mother. Tita Estela was alive back then. Hindi siya nito pinansin noon. Nang lalapitan niya ito para kausapin, ay umiwas ito na para bang may sakit siya na nakakahawa. They took hands at nauwi lang iyon sa pagtatalo. Mabibigat ang salitang iniwan nito sa kanya ng gabing iyon. Kaya natapik nito ang pride niya. Totoo ang concern niya nang tanungin niya ang babae, pero hindi nito iyon pinapahalagahan. She stumped away from him and he let her. Bakit ba ayaw na ayaw mo sa akin at galit na galit ka sa akin? Bella point of view. Napatingin si Bella sa katabi. Hindi niya inaasahan na tatanungin nito iyon sa kanya. Hindi ako galit sa iyo. Walang emosyong niyang sagot. Or rather, she hoped her answer lacked any emotion because emotion budget caring. At wala siyang pakialam sa lalaking katabi. O wala nga ba? Talaga ba? Eh bakit ganun ka na lang kapag nakikita mo ako? Sinabi ko na sa'yo hindi ako galit sa'yo. Eh anong tawag mo doon kung ganun? Wala lang. Wala. We were childhood friends. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin wala. May himigan ng hindi pagkapaniwala sa boses to. Wala nga eh. At saka bata pa tayo noon. Kung ano tayo noon, magkalaro lang, ganun lang. I remember clearly treating you as one of my friends. Nung bata pa ako, Bella. Giit nito. Ano bang ginawa ko para itatamo ako ng ganyan ngayon? At huwag mong sabihin sa akin hindi yun mahalaga. Dahil kung hindi, eh hindi ka magkakaganyan. Napabundong hininga siya. Babalik na naman ba tayo sa kung bakit ganito ang itsura ko ngayon? O kung bakit hindi ako nakatira sa bahay ng tatay ko? O kung bakit gusto ko ang kulay na black, ha? Alam niyang walang sinasabi sa kanya na gano'n si James. Pero alam din niyang iyon ang naglalaro sa isip nito. Nasabi sa kanya ni Carla about that one time when James asked him what happened to her and why was she acting that way. Yes. Para ano pa? Nagtatakang tanong niya. Yan na naman tayo sa tono mo eh. Ano ba talaga ang kasalanan ko sa iyo, Isabella? Ha? Bakit lagi mait ang ulo mo sa akin? Ha? Ano naman ang tono ko? Tanong niya sa sarili. Iniiwas niya ang tingin at sa halip ay itinutok ang kanyang mga mata sa kalsada. Naiinis siya rito kasi nagsisimula na siya magduda sa sarili niya. Bakit hindi niya kayang tanungin ang konsensya niya kung bakit wala nga ba siyang pakialam sa lalaki? Nagpabuntong hining siya. Sinabi ko nang I'm sorry, di ba? Let's leave it that okay. Hindi kagad sumagot ang lalaki. Tatanggapin mo ba ang sorry ko o hindi? Tumingin ito sa kanya. On one condition. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng lalaki. Alam mo ang arte mo. Tatanggapin mo lang o hindi ang sorry ko. May pakondisyon ka pa. Sikmat niya. O sige, kung ayaw mo, edi magilty ka. Napapikit si Bella. Hindi siya ang klase ng tao na madaling mag-handle ng guilt. Kapag alam niyang may ginawa siyang kasalanan sa isang tao,
Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakabawi sa kasalanang iyon. Isa kasi iyon sa mga prinsipyo niya sa buhay. Ang hindi matulad sa ama niyang hindi marunong tumupad ng pangako o magsisi ng kasalanan. Kamalas-malasan naman at alam ni James na ugali niyang iyon. Ano bang kondisyon niyan? Sumusukong sabi niya. Muling ibinaling ang tingin sa labas. Stay with me this afternoon and onwards until evening. Marahas siyang napalingon sa lalaki. Ano? Yes, be my date at the cocktail party tonight. Nanlaki ang mga mata niya. What? Bulalas niya sa loob ng kotse na iyon habang binabagtas nila ang daan patungo sa undercoma.